Isang nakakakilabot na kwento na naman ang ihahatid namin sa inyo. Kaya siguraduhin nakasubscribe ka na. Pindutin ang notification bell at panoorin mo to hanggang dulo. Baka may mapansin kang kakaiba. Magandang gabi, Sir Kwentong ng Dilim. Ako po'y isang criminology student mula sa Laguna. Matagal ko na pong sinusubaybayan ang mga kwento ninyo at ngayon pong may personal na akong karanasan. Isang bagay na hindi maipaliwanag ng lohika. Naramdaman kong kayo ang unang dapat makaalam. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Liza. Tuwing Sabado ng gabi, bumibisita ako sa lola ko sa Barangay San Pedro, isang liblib at malabong baryo sa Quezon. Palaging malamig ang hangin, parang laging bagong ulan. May mga bahay pang kahoy, mga siwang sa kisame, at ang mga ilaw sa poste ay madalas kumikislap. Pero ang pinakakakaibang lugar doon ay ang lugawan sa tapat ng lumang sementeryo. Bukas lang ito tuwing hating gabi ng Sabado at ang lugaw, 10 piso lang, kahit gaano karami. Sabi ng mga taga-baryo, wag mo nang tanungin, basta ligtas ka habang nakakakain ka ron. Parang biro lang. Hanggang sa mawala ang pinsan kong si Jerome. Noong huling linggo bago siya mawala, binanggit niya, "Sa akin ang lugaw, hindi mo pa natitikman, no?" Sabi niya, "Iba? Parang nakakagaan ng loob, pero parang may humihigop rin sa loob mo." Napansin kong nag-iba si Jerome. Hindi na lumalabas ng bahay, hindi umiimik, at kung titigan mo siya, para siyang may kinatatakutang hindi niya masabi. Bago siya mawala, ito ang huling sinabi niya, "Huwag kang kakain ron, hindi lugaw yung kinakain namin." At hindi tao si Nanang Teray. Kinabukasan, wala na si Jerome. Parang nalunod sa lupa. Wala sa bahay, wala sa CCTV, wala kahit sa listahan ng sakay ng jeep. Bura. Kaya bilang estudyante ng kriminolohiya, nagpasya akong magsiyasat. Sabado, 12:05 a.m. dumating ako sa lugawan, maambon. Amoy lupa ang hangin. Sa tapat ng sementeryo, may maliit na karinderyang may lumang tolda. Naroon ang isang matandang babae, si Nanang Teray, sabi ng isa sa mga parokyano. Mahaba ang buhok niya, puting-puti. Suot ang lumang bestida. Pero ang mga kuko niya, pansin kong mahaba, matutulis, parang hindi ginagalaw. Hindi siya ngumiti. Tumingin lang siya sa akin ng matagal, saka nagsandok ng lugaw. "Piten lang, anak," sabi niya, habang inilalapag ang mangkok. Nang tikman ko, napansin ko agad, hindi ito karaniwang lugaw. May malabnaw na tamis. Malansa ng kaunti. Hindi lasa ng manok, hindi rin baboy. Parang may halong karne na hindi ko maipaliwanag. Habang ngumunguya ako, tinapunan ko ng tingin ang mga kasabay kong kumakain. Tahimik. Walang emosyong mukha. Parang kinakain nila ang lugaw dahil kailangan, hindi dahil gusto. Isang matandang lalaki, sa tabi ko ang mahina, ngunit malinaw ang sinabi. "Huwag mong ubusin, lalo na kung ayaw mong sumunod sa kanila." Bigla akong kinilabutan, tumayo ako at nagkunwaring maghuhugas ng kamay. Pero sa halip, lumihis ako papunta sa gilid ng karinderya. Sa madilim na bahagi sa likod, may altar, yari sa lumang kahoy, may mga itim na kandila. Sa ibabaw ng mesa, may mga larawan, mga nawawala. Kasama si Jerome, sa ilalim ng altar, may kahong metal. Binuksan ko ito, doon ko nakita, mga garapon, nakaselyo, may lamang kuko, buhok, at tila piraso ng balat na pinatuyo. May label, bawat isa. Petsa. Pangalan. Narinig ko ang kaluskos sa likod ko, si Nanang Teray. Nakatayo lang siya roon. Nakatingin. Wala siyang sinabi. Hawak niya ang isang kutsarang bakal, kalawangin at matulis ang dulo. Hindi ito kutsarang pangkain. "Gusto mo pa ba ng dagdag, anak?" tanong niya. Ang tono niya ay mababa,
malamig, at puno ng puwersang hindi ko maipaliwanag. Sa gilid ng paningin ko may mga parokyanong tumayo. Nakatingin sila sa akin hindi na tulad ng dati. Ang mga mata nila nanlilisik. Ang mga gilagid nila may mantsa ng dugo. Tumakbo ako. Nabaliktad ang isang upuan. Napaso ako sa kaldero habang tinatalon ang lamesa. Tumagos ako sa putikang kalsada at tumawid patungong highway. Sa kabutihang palad, may dumaang tricycle. Totoong tao ang driver, matanda, may saklay, at halatang gising pa para sa huling pasada. Saan ka pupunta, iha? Tanong niya. Laguna po, kahit sa bayan lang. Sabi ko, halos umiiyak. Sumakay ako agad. Habang papalayo kami, nilingon ko ang lugawan. Wala na ito. Ang naiwan lang ay isang bakanteng lote na may mga abo at sirang tolda. Walang kaldero, walang mesa, wala na rin si Nanang Tiray. Pagbalik ko sa Laguna, sinubukan kong ipasa sa campus journalism ang video mula sa body cam at audio recorder. Pero ang laman, puro static. Puro tunog ng ulan, parang wala talaga akong nakuha. Pero gabi-gabi, nananaginip pa rin ako. Tila naroon pa rin ako sa lugawan. Paulit-ulit kong kinakain ng lugaw at bawat kutsara may mata, may ngipin, may boses na sumisigaw sa utak ko. Isang subo pa, tapusin mo na. Para ligtas ka na habang buhay. Sir Kwentong ng Dilim, kung sakaling may mag-aya sa inyo, sa lugawan na bukas lamang kapag tulog na ang mundo. Tandaan niyo, lahat ng mura may kapalit. At ang lugaw na ito, ang kapalit ay katawan mo. Magandang gabi. Tawagin niyo na lang akong Jen. Lumaki ako sa isang baryo sa Bataan. Payapa. Tahimik. Ang tanging ingay lang tuwing gabi ay huni ng kuliglig at minsan sigaw ng lasing. Pero may isang bahagi sa palengke namin na matagal ng misteryoso. Para sa akin, isang karinderya sa likod ng lumang bodega. Ang pangalan nito, Tuutsis. Mura ang pagkain, malasa. Pero ang pinakapatok ay ang adobo. May kung anong timpla yung hindi ko maipaliwanag. Parang may niluluto silang sikreto. Lagi rin itong paborito ng mga taong may kapangyarihan, lalo na si Kapitan. Halos gabi-gabi siyang nandoon, pero may napansin ako. Ang karinderya palaging sarado tuwing umaga. Hindi tulad ng ibang karinderyang maaga pa lang may kape at pandesal na. Ang Tuutsis bumubukas lang kapag may balita ng nawawala sa baryo. Una, isang snatcher. Tapos, isang hold-upper. Laging may dahilan. Tumakas, sumama sa barkada, baka nasa Maynila. Pero kadalasan, makikita mo sila sa listahan ng nawawala. Tapos kinabukasan, may bagong adobo sa Tutsis. Noong una, inisip ko, baka chismis lang. Pero may isang gabi, habang pauwi ako mula sa inuman, nadaanan ko yung puting delivery van ng karinderya. May laman, parang gumagalaw. Hindi ko alam kung bakit ko sinundan. Baka dahil sa tama ng alak o baka dahil sa matagal ko ng kutob. Dumiretso ang van sa lumang bodega sa dulo ng palengke. Walang bantay, pero maliwanag sa loob. Sumilip ako sa butas ng yero. Doon ko nakita ang katotohanan na hindi ko inaasahan. May mga kulungan at sa loob ng mga kulungan may mga tao, mga hubad, namumutla, nakakadena. Isa sa kanila, nakilala ko, si Aris, yung binatilyong nahuli dati sa pagnanakaw ng cellphone. Wala na siya sa listahan ng barangay. Wala na rin siya sa bahay nila. Lumabas, si Mang Tots, ang may-ari ng karinderya, bit-bit ang itak. May kasama siyang 2 lalaki. Tahimik ang lahat, walang sigaw, wala ring dasal. Isa-isa nilang inilabas ang laman ng kulungan. At sa harap ko, sa sahig ng bodega, isa-isa silang pinapatay. Pagkatapos, tinakpan ng sakop ang mga katawan. Isinakay ulit sa van. Kinabukasan, bukas na ulit ang Tuutsis. May bagong adobo.
itim, makintab, malambot. Libre raw para sa mga loyal na suki. Isa ako sa nabigyan pag-upo ko, nakita ko rin si Kapitan. Ngumiti pa siya sa akin pero habang kumakain kami, may tumawag sa cellphone niya. Nagmadaling umalis si Kap. Naiwan yung adobo niya, kalahati pa. Kinabukasan, wala na si Kapitan. Ang sabi ng mga tao, lumuwas daw. Pero ako, alam ko ang totoo. Kasi nung gabing yun, mas masarap ang adobo, mas malambot. Parang hindi baboy, parang hindi manok. Parang may alam akong hindi ko dapat alam. Sinilip ko ulit ang bodega. Wala na yung kulungan. Pero may isang listahan akong nakita sa sulok. Doon nakatala ang mga pangalan ng mga taong nawala sa baryo. May nakasulat sa taas. Paglilinis, pangkalahatan, hanggang ngayon, bukas pa rin ang tuutsis. Lalo na tuwing may nawawala at sa bawat subo ng adobo, parang naririnig ko ang tinig ng mga taong iyon. Hindi ako sigurado kung sigaw ba yun ng galit o hiling na wag kong kalimutan kung anong laman ng kinakain ko. Kaya kung may karinderya sa baryo, niyo na bukas lang tuwing may nawawala. Huwag niyong tanungin kung anong timpla ng adobo. Tanungin niyo kung kaninong tiyan ang ginamit. Tawagin niyo na lang akong Renz. 4th year college student ako sa isang state university dito sa Quezon City. Originally, taga Iloilo talaga kami. Pero simula nang pumanaw ang tatay ko, lumipat na kami ng nanay ko dito sa Maynila para maghanap ng mas magandang buhay. Dahil laging nasa abroad ang nanay ko, naiwan akong tumira sa lola ko sa isang lumang apartment malapit sa Commonwealth. Tahimik ang compound. Karamihan sa mga nakatira ay matatanda o estudyante rin gaya ko. Pero isang araw, may bagong lipat. Mag-asawang bagong kasal at buntis na buntis si Mrs. Mabait silang dalawa, madalas nakikipagkwentuhan sa lola ko at palaging nagbibigay ng ulam kapag may sobra silang luto. Normal naman ang lahat. Hanggang sa may nangyari isang gabi na hindi ko makakalimutan habang buhay. Bandang 2:00 ng madaling araw, habang nagre-review ako para sa finals, bigla kong narinig ang tahol ng aso ng kapitbahay. Sunod-sunod. Paulit-ulit. Tila galit na galit. Hindi ko sana papansinin, kaso may sumunod na kakaibang tunog. Tik! 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 Noong una, akala ko tulo lang ng tubig. Pero habang lumalakas yung tunog, parang gumagapang pababa mula sa bubong ng apartment hanggang sa bintana ng unit nina ate. Pinatay ko ang ilaw sa kwarto ko at dahan-dahang lumapit sa bintana. Nakasilip ako sa manipis na siwang ng kurtina. Medyo mataas ang unit nina ate, pero mula sa angle ko, kita ko ng bahagya ang bubong nila. Doon ko siya nakita, isang babae. Maputla ang balat, sobrang payat, parang balingkinitan. Nakaitim, hindi normal ang galaw. Gumagapang siya na parang butiki, may pakpak. Malaki, parang paniki, pero mas maitim, mas makintab, at mas nakakatakot. Hindi siya gumamit ng kamay para sumilip sa bintana. Ginamit niya ang dila. Mahaba ito, parang hose, at parang may sinisip-sip sa loob ng bahay. Sa sobrang takot, sinubukan kong kunan ng video gamit ang cellphone ko. Nakunan ko siya, pero halos 1 minuto pa lang ang lumilipas, biglang nagloko ang phone ko. Nag-freeze, nag-shutdown. Pagkabukas ko ulit, burado na ang lahat ng kuha. Hindi lang yun, kinabukasan, balisa ang buong compound. Nabalitaan naming isinugod sa ospital si Ate May. Yung buntis, natagpuan daw ng asawa niya na walang malay, nanginginig, at may maliliit na sugat sa tiyan na tila sinundot ng matulis na bagay. Ayon sa doktor, safe ang bata, pero hindi maipaliwanag kung paano nagkaroon ng ganong mga marka. Sarado naman daw ang bintana at pinto ng unit nila. Walang bakas ng forced entry. Dahil probinsyano rin ang asawa ni Ate May, agad siyang tumawag ng albularyo mula sa Laguna. Nung dumating ang matanda, halos manginig ang lola ko. Hindi raw basta-basta yung nakita ko. Isa raw yon sa tinatawag nilang tik-tik, isang uri ng aswang na lumilipad
tuwing may buntis sa paligid. Ang mahaba raw na dila nito ang ginagamit para sipsipin ang laman loob ng bata sa sinapupunan kahit pa nasa loob ng bahay ang biktima. At yung tunog na tik-tik, panlilin lang daw yon. Akala mo malapit na siya, pero ang totoo, mas malapit pa siya kaysa sa iniisip mo. Naglagay ng asin sa bintana si Lola, mga bawang sa bawat pintuan. May pangontra ring binigay ang albularyo. Langis na kapag nagbula raw, ibig sabihin ay nasa paligid na ang aswang. Gabi-gabi, sinusubaybayan namin ang paligid. Hanggang isang gabi, habang nakapatay ang ilaw at lahat ay tahimik, may marahang pag-aspas na naman sa itaas. Tik! 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 Bumula ang langis. Tumulo ang pawis ko. Hindi ako makagalaw. Tumakbo ang asawa ni Ate May, papunta sa bubong dala ang buntot pagi. Kami ni Lola, nanalangin sa loob. Nang bumalik siya, nanginginig ang kamay niya. May dugo sa buntot pagi, pero walang katawan, walang bakas. Ilang araw matapos ang insidente, umalis ng compound ang mag-asawa. Hindi na raw sila babalik. Bumalik na raw sila sa probinsya nila sa Quezon. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung aswang nga ba talaga yung nakita ko o hallucination lang dahil puyat ako. Pero may isang bagay akong sigurado. Bawal maliitin ang kwento ng mga matatanda. Kasi minsan, kung sino pa ang pinagtatawanan nating kwento lang yan. Sila ang unang magiging biktima kapag ang dilim na mismo ang bumisita sa bubong ng bahay mo. Ikaw, naniniwala ka pa bang walang aswang sa Maynila? Tawagin niyo na lang akong Aling Nida. Matagal na akong nakatira sa isang barong-barong sa ilalim ng tulay sa Maynila. Sa tagal ko sa palengke, lahat ng uri ng kwento, tao at aberya na daanan ko na. Pero may isang insidenteng hindi ko makakalimutan. Ang araw na may pinulot kaming bayong sa ilalim ng tulay. Akala namin, sanggol. Pero hindi pala tao ang laman. Araw ng linggo noon, pasado 7:00 ng umaga. Kasama ko si Aling Bebang, yung kapitbahay kong kasing tanda ko rin. Pauwi na kami galing palengke. Bit-bit ang mga pinamili, isda, repolyo at konting bigas. Pagdaan namin sa may ilalim ng tulay, may narinig kaming mahina pero malinaw na iyak ng sanggol. Nagkatinginan kami. Walang bata sa paligid, walang tao. Pero naririnig namin malinaw ang pag-iyak, parang bagong panganak. Sinundan namin ang tunog. Ilang hakbang lang, may nakita kaming bayong na kulay itim. Yung uri ng bayong na parang pinaglumaan na, butas-butas at marumi. Gumalaw ito. May laman. Kinabahan ako. Pero si Aling Bebang, agad na lumuhod para buksan. "Huwag mo muna," sabi ko, pero huli na. Binuksan niya ang bayong at ang sumalubong sa amin ay hindi balat ng sanggol, kundi balat ng hayop, parang balat ng tupa o baka, basa sa malapot na dugo. Wala namang ulo, wala ring katawan. Basta pinagdugtong-dugtong na balat, may amoy na panis na sabaw, at merong maliit na pulang sinulid sa gitna. Hindi ko alam kung bakit, pero nang tumingin ako kay Aling Bebang, parang naputla siya agad. Umangat ang tingin niya sa akin at bulong niya, "Hindi yan para sa atin." Agad naming iniwan yung bayong. Tumakbo kami pa uwi, hindi na lumingon. Akala ko hanggang doon lang yon. Pero pagdating ng gabi, may kakaiba na. Nangyari ito pasado 11:00. Tunog na halos lahat sa looban. Tahimik. Hanggang sa narinig ko ulit, iyak ng sanggol. Pero hindi na sa ilalim ng tulay. Nasa bubong. Kasunod noon, may tunog na pamilyar sa akin. Parang yung mga kwento ni Tatang dati. Tunog na hindi dapat naririnig sa syudad. Tik, tik, tik. Una, akala ko ulan. Pero walang ulan. Tiningnan ko ang labas. Kalmado ang paligid. Pero sa bubong namin, parang may gumagapang na mabigat pero mabilis. Minsang lumalakas ang tunog, minsang nawawala. Pero ang tunog ng sanggol, tuloy-tuloy. Hindi na ako nakatulog nung gabing yon. Kinabukasan, may nakapansin na ring iba. Si Janet, yung buntis naming kapitbahay,
pumunta sa amin umiiyak. Bakit po ganon, Aling Nida? Gabi-gabi, may naririnig ako umiiyak sa labas ng bintana namin. Tapos para akong sinisip-sip ang lakas ko habang natutulog, napatayo ako. Ramdam kong hindi na ito normal. Tumawag kami ng albularyo. Kakilala ng kaibigan kong taga-Tondo, dumating kinagabihan. Matandang lalaking payat, parang walang tulog, at amoy insenso ang buong katawan. Nang pagdating niya sa bahay, di na siya nagturo-turo o nagtanong pa. Tumayo agad siya sa gitna ng looban at nagsalita. May nilalang dito. Tik-tik. Gumamit ng panlilinlang. Ginamit ang tunog ng sanggol para akitin ang laman ng buntis. Lumingon siya kay Janet. Hindi yun totoong bata. Panawagan yon. Pagbukas mo ng bintana, kahit kaunti lang, doon siya papasok. Naglagay siya ng mga pangontra. Asin sa bintana. Bawang sa pintuan. Tinuruan pa kami ng orasyon. Pero nung gabing yon, bumalik siya. Hindi na lang iyak ang narinig namin. May kasamang pag-aspas, parang malalaking pakpak. Tapos tunog ng kuko sa bubong. Krak! Krak! At ang pamilyar na tik, tik, tik. Sa pagkakataong ito, hindi ko na hinayaang nasa loob lang ako. Sumilip ako at nakita ko siya. Isang babae, payat, mahaba ang buhok, maputlang maputla ang balat, nakasuot ng lumang saya. Pero ang hindi ko malilimutan, pakpak niya. Malalaking pakpak ng paniki. At may dila siyang mahaba, parang hose, nakadungaw sa bintana ni Janet. Sinigawan siya ng albularyo. May hawak siyang buntot pagi at kumukulo ang langis na dala niya. Biglang lumipad ang nilalang. Tumili, pero walang tunog. Parang hangin lang, nawala sa dilim. Kinabukasan si Janet, ligtas. Pero may bakas ng sugat sa tiyan niya. Maliliit, paikot, parang tusok-tusok. Hindi siya natulog mag-isa simula noon. Binalikan namin ang lugar kung saan namin nakita ang bayong. Wala na ito, pero sa ilalim ng tulay, may natuyong dugo sa semento. At sa pader, may nakasulat sa putik na parang kuko ang ginamit. Hindi pa ako tapos. Hanggang ngayon, tuwing makaririnig ako ng iyak ng sanggol sa 10 oras ng gabi, napapaisip ako. Totoo bang may bata sa labas? O panawagan na pala ng nilalang sa bubong? Isang nakakakilabot na kwento na naman ang ihahatid namin sa inyo. Kaya siguraduhin nakasubscribe ka na. Pindutin ang notification bell at panoorin mo to hanggang dulo. Baka may mapansin kang kakaiba. Hi, ako nga pala si Alia. Hindi ko tunay na pangalan pero yan ang tawag sa akin para hindi ako mabuli sa school. At ngayong gabi, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kwento ng kababalaghan. Isang karanasang hindi ko kailanman malilimutan. Totoong nangyari ito at sana habang nakikinig ka ay nasa ligtas kang lugar. Dahil hindi lahat ng manika ay laruan lang. Nangyari ito noong ako'y 9 na taong gulang pa lamang sa isang lumang bahay sa Taal, Batangas. Hindi ko makakalimutan ang bakasyon namin sa lumang bahay ng lola ko sa Taal. Isa yun sa mga pinakamatatandang bahay sa lugar. May malaking balkonahe, makukulay na kapis windows at kisaming gawa sa kahoy na may mga ukit. Malamig ang simoy ng hangin at tila ba binabalot ng alaala ng nakaraan ang bawat sulok ng bahay. Noong taong 2006 ito nangyari, panahon ng Semana Santa. Tuwing taon kasi, bumabalik kami sa Batangas para magsama-sama ang buong pamilya. Isang linggo kaming nakatira sa bahay ni Lola Elena sa may San Lorenzo. Mahigit 100 taon na raw ang bahay, sabi ni Papa. Minsan lang itong pinupuntahan kaya karamihan sa gamit sa loob ay luma na. Isang hapon, habang naglalaro kami ng pinsan kong si Jamie sa likod bahay, napansin namin ang isang parte ng lupa na parang bagong hukay. Malapit ito sa isang malaking puno ng santol. Sa batang isip namin, inisip naming may kayamanan. Gamit ang stick at kamay, hinukay namin ang bahagi ng lupa at laking gulat namin nang makakita kami ng isang lumang manika.
Ang manika ay gawa sa tela, maputla ang mukha at may damit na parang sa Kastila. Daster na kulay, maroon na may puting lace. Kulang ito ng isang mata at ang natitirang mata ay tila gawa sa salamin na sobrang liwanag para bang nakatitig kahit saan ito dalhin. May tela itong nakabalot sa leeg, parang may sinadyang sakalin. Sino kaya naglibing nito? Tanong ko kay Jamie. Baka laruan ng mga ninuno natin, sagot niya. Dahil batang-bata pa kami, hindi namin naisip na iwan ito. Dinala namin sa loob ng bahay, nilinis sa poso at pinatuyo. Naisipan kong pangalanan itong Lucia. Mula noon, naging parte na siya ng mga laro namin. Ipinapatong ko siya sa kama ko sa gabi para kaming may bagong kalaro, pero doon na nagsimula ang kakaiba. Sa unang gabi pa lang, nanaginip ako ng batang babaeng nakaputing duster na may kulay maroon. Hindi ko makita ang kanyang mukha, natatakpan ito ng buhok. Nakatingin lang siya sa akin habang hawak si Lucia sa kanyang kamay. Tinuturo niya ako at sinasabing, "Akin yan? Ibalik mo siya sa akin?" Nagising akong pawis na pawis. Akala ko'y bangungot lang. Pero halos gabi-gabi ko na siyang panaginipan. Laging may parehong linyang binibigkas. Hanggang isang araw nagsabi si Jamie ng pareho ring kwento. Panaginip din daw niya si Lucia. Pero sa kanya naman, pinipilit daw siyang papasukin sa ilalim ng lupa. Doon na ako nagsimulang matakot. Isang gabi, habang nakahiga ako, narinig kong may kaluskos sa sahig. Akala ko daga, pero masyado itong mabigat. Para bang may batang nakayapak na naglalakad. Binuksan ko ang ilaw pero wala akong nakita. Nasa paanan ko si Lucia. Ang pagkakaupo ay tila nakatingin sa akin. Sa takot, tinapon ko siya sa aparador at isinara iyon ng mahigpit. Pero kinabukasan, nandun na naman siya sa kama ko sa eksaktong parehong pwesto. Ang mga mata niyang salamin nakatutok sa akin, parang alam niya na siya ang tinapon ko. Nagsimula akong magtanong kay Lola tungkol sa lugar. Laking gulat ko nang malaman ko na dati pala may batang babae na namatay sa likod ng bahay. Anak ng dating may-ari ng bahay bago ito naipasa sa pamilya namin. Namatay siya sa hindi malinaw na dahilan, pero may sabi-sabi na sinakal siya ng sariling ina sa gitna ng pagkabaliw nito sa panganganak. Ang pangalan ng bata, Lucia. Sabi ng mga matatanda sa Taal, minsan daw lumilitaw ang bata sa likod bahay. Minsan daw naririnig siyang umiiyak. Pero hindi ito pinapansin ng mga bagong sali ng pamilya. Baka raw kasi hindi matuloy ang pagbebenta ng lupa. Isang gabi bago kami umuwi, pabalik ng Maynila, napuyat ako kakaisip. 3:00 na ng madaling araw, naramdaman ko ang lamig sa paligid. Bigla na lang bumukas ang ilaw kahit patay ang switch. Sa salamin ng kabinet, nakita ko ang anino ng batang nakadaster may hawak na manika. Hindi ako makasigaw, hindi ako makagalaw. Lumapit siya sa akin. Humawak sa paa ko, malamig. Sabay sabing, "Huwag mong angkinin si Lucia." Napasigaw ako at nagising ang buong bahay. Nang makita nila ako, nangangatog ako sa takot. Saka ko na lang naisip, baka dapat naming ibalik si Lucia kung saan namin siya nakuha. Kinabukasan, bago umalis, dinala namin siya sa likod bahay. Sa tulong ni Lola, nilibing namin siyang muli sa ilalim ng puno ng santol. Sa mismong lugar kung saan namin siya nahukay. Sabay-sabay kaming nagdasal. Mula noon, hindi ko na siya napanaginipan. Ilang taon na ang lumipas. Hindi na namin muling binisita ang lumang bahay. Ipinagbili na rin ito ayon sa balita. Pero minsan, kapag nagsasaliksik ako tungkol sa mga lumang bahay sa Taal, may mga istoryang naririnig pa rin ako tungkol sa batang babaeng lumilitaw sa likod bahay ng isang bahay sa San Lorenzo. May hawak na lumang manika, nakaduster na maroon.
at may matang parang salamin. Magandang gabi, ako nga pala si Lisa. Hindi ako madalas magkwento ng mga ganitong karanasan, pero ngayong gabi gusto kong ibahagi ang isa sa mga hindi ko malilimutang pangyayari sa buhay ko. Nangyari ito ilang taon na ang nakalipas. Matapos, pumanaw ang lola ko sa probinsya. Si Lola Remy, kilala siya sa amin bilang tahimik, pero may kakaibang koleksyon, mga lumang gamit, antigong santo, at mga manika. Nung bata ako, palagi ko siyang tinatanong kung bakit ang dami niyang manika sa bahay. Ang sabi niya lang, may kanya-kanya silang kwento. At hindi lahat ng kwento maganda. Hindi ko nun binigyang pansin yon, pero nang pumanaw si Lola at ako ang napiling maglinis ng lumang bahay niya sa San Mateo, saka nagsimulang magbago ang lahat. Mag-isa lang akong nagtungo sa bahay. Plano ko sanang mag-overnight lang doon para linisin ang mga gamit ni Lola. Pagpasok ko pa lang, amoy lumang kahoy at insenso ang bumungad sa akin. Nakatirik pa rin ang mga antigong santo, pero napansin kong kulang ng isa sa mga paborito niyang manika, yung kulay gatas ang balat at may itim na mata. Habang nililinis ko ang kwarto ni Lola, may nakita akong baul sa ilalim ng kama. Hindi ko ito naalalang nakita ko noon, pero mukhang sobrang luma na. May ukit ito ng mga bulaklak at mukhang gawa pa sa narra. Gamit ang flashlight ko, binuksan ko ang baul. Mabigat ang takip at sumalubong sa akin ang amoy na parang bulok na basang damit na matagal nang nakatago. Sa loob ng baul ay isang manika, ang nawawalang manika ni Lola. Nakasuot ito ng puting bestida pero may bahid na ng dugo sa laylayan. Ang buhok nito ay medyo gusot at ang mukha parang nakangiti pero hindi normal ang ngiti. Parang pilit at nakakatakot. Tinignan ko ito ng matagal. Sa totoo lang, may kung anong humihila sa akin na huwag itong hawakan. Pero parang wala ako sa sarili ko nang bigla ko itong kinuha. Pagkahawak ko pa lang, para akong giniginaw. Kahit sobrang init sa loob ng bahay, inilagay ko muna ang manika sa ibabaw ng kama at nagpatuloy sa pag-aayos. Nang makaramdam ako ng pagod, nagpahinga ako sandali sa sofa at nakatulog. Madaling araw na nang magising ako sa tunog ng mga yapak, parang bata na naglalakad sa sahig na kahoy. Dahan-dahan, tumayo ako para silipin pero wala akong nakita. Akala ko, guni-guni lang. Bumalik ako sa kama para matulog ulit. Pero laking gulat ko, wala na sa kama ang manika. Akala ko nalaglag lang. Tumingin ako sa ilalim ng kama, sa upuan, sa paligid, hanggang sa mapansin ko ito sa may pintuan ng kwarto. Nakaupo. Ang mga mata nito nakatutok sa akin. Bakit andyan ka? Bulong ko habang lumalapit ako. Kinuha ko ito ulit at inilagay sa altar sa may sala kasama ng ibang koleksyon ni Lola. Baka dun talaga siya dapat ilagay, ngunit pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, nagising ulit ako. Sa pagkakataong ito, may narinig akong iyak ng bata. Mahina lang, parang mula sa ilalim ng sahig. Nasaan na ang katawan ko? Paulit-ulit na bulong ng boses. Napabangon ako. Nanginginig na ang mga tuhod ko, pero sumilip pa rin ako. Wala namang tao. Pero nang silipin ko ang altar, wala na naman ang manika. Doon na ako nagsimulang kabahan. Sa kakahanap ko, nakita ko ulit ito sa silid ni Lola, nakahiga sa kama niya at may sulat na papel sa tabi nito. Sa papel, nakasulat sa sulat kamay. Ibalik mo ako sa hukay kung saan ako nakuha. Hindi ako laruan. Parang may biglang lamig na bumalot sa buong bahay. Mabilis akong lumabas, dala ang manika at tumakbo papunta sa likod bahay kung saan may lumang balon. Doon raw nakuha ni Lola ang ilang antique items noon. Nang makarating ako sa balon, hindi ko na pinansin ang takot. Binaba ko ang manika sa gilid at nagdasal. Pagkatapos ng dasal, para akong nakarinig ng buntong hininga mula sa manika at unti-unti bumigat ang hangin sa paligid.
Pagkaumaga, lumapit ang kapitbahay. Sabi niya, "Narinig mo ba kagabi? May batang umiiyak. Matagal na naming naririnig yan tuwing gabi, pero ngayon lang tumigil. Doon ko lang nalaman na ang manika pala ay dating pag-aari ng batang babae na nalunod sa balon. Si Lola raw ang nakakita sa katawan nito noon at kinuha ang manika mula sa bangkay ng bata. Simula noon, hindi ko na binalikan ang bahay ni Lola. Ibinenta na ito ng mga kamag-anak. Pero minsan, sa panaginip ko, may batang babae na nakaputing bestida ang nakatingin sa akin at nakangiti. At sa likod ng ngiting iyon, para bang hindi pa siya tapos. Magandang gabi, Sir Kwentong ng Dilim. Ako po si Lian, 19 taong gulang, at gusto ko lang ibahagi ang kwentong hindi ko kailanman makakalimutan. Ang gabi na halos kinuha na ako ng dilim sa dormitoryo 13, freshman ako noon sa isang universidad sa Baguio. Laking Maynila ako, hindi sanay sa lamig, sa katahimikan o sa mga kwento ng kababalaghan. Pero tulad ng karamihan sa mga estudyanteng hindi taga doon, kinailangan kong tumira sa dormitoryo malapit sa campus. Nung una, natuwa ako nang malaman kung may bakante sa dormitoryo 13. Murang renta, walking distance lang, at may kasamang 3 iba pang estudyante sa room. Sakto lang para hindi malonely. Pero pagkarating ko pa lang, may kung anong pakiramdam na agad akong naramdaman. Mabigat. Parang may mata sa kisame na laging nakatingin. Ang dormitoryo ay luma na. Kahoy ang buong estruktura, may mga uka sa dingding, at kadalasang lumalagutok ang mga hagdan kahit walang dumaraan. Ang ilaw ay mahina, kulay dilaw, at parang hindi sapat para maliwanagan ang buong hallway. Sa bandang dulo ng pasilyo, may isang bintana na laging bukas, pero may kurtinang puti na halos laging sumasayaw kahit walang hangin. Doon ako sa room 4C, kasama sina Trish, Nina at Yel. Mababait sila, masayahin, at puro mahilig sa paranormal. Tuwing gabi, kwento-kwento kami ng multo habang nagkakape o nagpapalitan ng horror podcasts. Tila ba masaya lang hanggang sa isang gabi na nagbago ang lahat. Maulan noon, buong araw ng umuulan. Nasa kwarto lang kami, nagkukulitan habang pinapanood. Ang bagyong binubugbog ang bintana. Biglang nag-brownout bandang 9:00. Tumigil ang tawanan. Kandila na lang ang gamit namin. Tila naging mas malalim ang tunog ng ulan. Mas malungkot ang katahimikan. Sabi ni Nina, "Mag-Spirit of the Glass tayo." Tumawa ako. Bakit? Para magaya sa horror movies? Masaya to. Para maiba lang. Pumayag kami. Walang masama kung maglaro, sabi ko sa sarili ko. Gumamit kami ng lumang Manila paper, sinulat ang alphabet, yes, no, at goodbye. Gamit ang basong maliit, inilagay namin ang mga daliri namin sa ibabaw. Sinindihan ang kandila. Bumigat ang paligid. Una, mga kalokohan lang. Tanong kung may crush ba ang prof namin, kung sino ang una sa love life. Tawanan. Pero nang tanungin ni Yel, may espiritu bang nandito ngayon? Biglang gumalaw ang baso, Y-E-S. Napatingin kaming lahat sa isa't isa. Si Nina ang nagsabing, "Sino ka?" Dahan-dahang gumalaw ang baso, A-N-N-A. "Anong nangyari sa'yo?" T-A-L-O-N. Pumasok ang malamig na hangin sa kwarto kahit sarado ang mga bintana. "Estudyante ka ba rito dati?" Y-E-S. "Anong kailangan mo sa amin?" Tanong ko, biglang kabado. S-A-M-A-K-O-S-A-I-N-Y-O. Pagkasabi nun, namatay ang kandila. Biglang malamig, may amoy na lumang papel at dugo. Sabay-sabay kaming napasigaw. Huwag ako sa braso ni Trish. Sobrang lamig ng balat niya at nanginginig. Ang baso gumulong sa sahig. Tapos, katahimikan. Kinabukasan, hindi na kumikibo si Trish. Pale, parang wala sa sarili.
Sinabi niyang nanaginip siya na hinilas siya mula sa kama papunta sa bintana. Doon daw niya nakita ang isang babaeng duguan ng mukha, may malalalim na sugat sa leeg at basag ang mata. Sinisigawan daw siya ng, "Isama mo pa sila." Wala kaming nagawa kundi tawagan ang mga magulang niya. Pinauwi siya agad. Iniwan niya ang mga gamit. Never na siyang bumalik. Iniwan namin sa sulok ng kwarto ang Manila paper at baso. Ayaw na naming galawin, pero hindi doon natapos ang lahat. Tuwing 3:00 ng madaling araw, may maririnig kaming gumugulong. Tunog ng baso sa kahoy na sahig. May mga aninong dumadaan sa ilalim ng pinto. Isang gabi, nakita ko si Nina nakaupo sa sahig, usap ang Manila paper. "Mag-isa, anong ginagawa mo?" Tanong ko. Hindi siya lumingon, pero narinig ko siyang bumulong, "Babalik siya, hindi pa sapat." Kinabukasan, umalis din si Nina. Tahimik. Walang paalam. Naiwan na lang si El at ako. Doon ko naisipang sunugin ang Manila paper. Habang nasusunog ito, may naamoy akong sobrang lansa, parang nasusunog na buhok. Pagkatapos nun, biglang sumakit ang ulo ko, parang may humawak sa batok ko. Tumingin ako sa salamin, nakita ko ang refleksyon ko. Pero may isa pang mukha sa likod ko. Hindi ako natulog ng gabing yon. Kinaumagahan, lumipat ako sa boarding house kahit mahal. Iniwan ko na ang dormitoryo 30 ilang buwan na ang lumipas. Pero tuwing tatama ang ulan sa bintana, tuwing mawawala ang kuryente sa gabi, tuwing makikita ko ang isang baso na nakataob, bumabalik lahat ng alaala. At minsan, sa panaginip, bumabalik si Trish. Nakatingin lang, walang mukha. Ngunit naririnig ko pa rin ang boses niya pabulong. Hindi pa siya tapos, isa ka pa. Ako po si Kwentong ng Dilim. At ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay galing sa kaibigan kong si Carlo. Kababata ko siya. Tahimik lang. Pero may mga mata siyang parang laging may tinatago. Noong una, iniisip kong baka trauma lang yon o lungkot. Pero nung sinabi niya sa akin ang kwento niya, doon ko naintindihang may iniwan siyang pinto at may bumalik para buksan ulit. Sabi ni Carlo, nagsimula raw ang lahat nung high school siya. May barkada raw siyang sikat noon. Hindi yung typical na cool kids lang. Ito yung paranormal group na sineryoso ang ginagawa nila. May sarili silang logo, may sarili silang t-shirts, at minsan pa nga may feature sila sa isang local TV segment tungkol sa mga multo sa Bacolod. Sabi niya, kababataan niya si Joshua, isa sa mga leader ng grupo. Tahimik, seryoso, parang laging may dalang lihim. Doon niya raw unang natutunan ang pagpapapasok, yung proseso ng voluntaryong pagbukas ng sarili para maramdaman, masapian o pasukan ng mga espiritu. Minsan kasi, sabi ni Carlo, kapag masyado kang bukas, baka hindi na lang nila maramdaman na welcome sila, baka tumira na sila. Nang makapagtapos si Carlo ng high school, lumipat siya ng Maynila para mag-aral. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtagpo ulit sila ni Joshua sa Bacolod. Doon nagsimula ang lahat. Nag-ghost hunting na kami dati, sabi ni Carlo. Pero nung isang gabi, sinabi niya na may kaso siya, hindi multo. Sape. Napakunot noo ako. Sape? Tanong ko. Oo. At sabi niya, gusto mo bang subukan para makatulong ka raw? Nagtiwala siya. Kaibigan niya yon, kababata, matalino, hindi na siya nagdalawang isip. Nagboluntaryo siyang buksan ang sarili. Sir, sabi ni Carlo, ang feeling ko nun parang natutulog ako. Pero parang hindi lang ako yung nasa loob. May mga imahe raw siyang nakita, hindi mga mukha, hindi katawan, mga mata lang, lumulutang sa itim. At may tunog na parang yelong humahati. Pagkatapos ng session, umuwi siya ng tahimik. Akala niya tapos na. Hindi pa pala. Fast forward, nasa kolehiyo na si Carlo. Sa Maynila ulit.
Doon siya nakatira sa bahay ko. Pinsan ko ang nililigawan niya noon. Pagpasok pa lang daw niya sa bahay niyo, may napansin na agad siya. Hindi amoy kandila, hindi amoy pagkain, parang may amoy ng luma, ng sarado, ng may laman. Mabigat. Sa unang gabi, uminom sila ng alak. Kwentuhan lang, tawanan. Pagod na raw siya, kaya nahiga sa sala. Doon siya nakatulog. Pagmulat niya, nasa loob siya ng aparador. Hubad, walang maalala, walang hangin, walang ilaw, at ang pinakamalala, may naririnig siyang humihikbi sa loob. Pero wala naman siyang kasama. Mula noon, may mga bagay na siyang napapansin sa bahay. Tuwing madaling araw, naririnig siyang boses ng bata. Minsan malapit sa banyo, minsan sa ilalim ng mesa. Papa, mahinang tinig. Paulit-ulit, pero wala namang bata sa bahay. At walang may anak. Minsan, habang nakaupo siya sa sala, may babaeng dumaan sa gilid ng mata niya. Maputi ang damit, mahaba ang buhok, pero walang mukha. As in literal, walang ilong, walang mata, walang bibig. Parang basang papel ang mukha. Lumapit siya sa akin, sir. Sabi niya, bakit ganun? Parang ang dali nilang lumapit sa akin. At doon ko naalala ang kwento niya nung high school na binuksan niya ang sarili niya para pasukin, na tinanggap niya yun. Hindi lang para makita ang mundo ng mga espiritu, kundi para pahintulutan silang manahan kahit saglit. Ang hindi niya naisip, paano kung ayaw na nilang umalis? Parang hindi na ako sarado, sabi ni Carlo habang hawak ang kanyang leeg. Parang bukas ako palagi. Minsan, habang nagkakape ako sa mismong bahay na yun, maaga pa, tahimik pa ang paligid. Nakaupo ako sa lamesa, mainit pa ang tasa ko sa kamay, at tanging tunog lang ay ang marahang pag-ikot ng electric fan. Bigla kong narinig ang mahinang tawa. Mula sa kwarto kung saan natutulog si Carlo. Hindi halakhak ng matanda. Hindi rin tawa ng binatilyo, maliit, payat, tila boses ng batang lalaki. Napahinto ako. Akala ko, baka bukas lang ang TV. Pero sumunod doon, may narinig akong tinig. Papa, mahina lang. Tila nilalaro ang salita. Pa. Malamig ang pakiramdam ko bigla. Hindi ko alam kung lalapit ako o hindi. Wala namang bata sa bahay. Wala ring bisita. Paglingon ko sa hallway, sarado ang pinto ng kwarto. Tahimik ulit. Pero ramdam ko, hindi ako nag-iisa sa umagang yon. At doon ko naisip ang sinabi ni Carlo. Parang hindi na ako sarado. Parang bukas ako palagi. Magandang gabi sa inyong lahat, sa mga nakikinig ngayon habang nagpapahinga, nagluluto ng hapunan, o nasa biyahe pa uwi ng bahay. Salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa kwento ng dilim. Isang mapanindig balahibong karanasan na naman ang ihahatid namin sa inyo ngayon. Isang kwento tungkol sa isang batang lalaki, isang itim na baboy, at ang kakaibang lagnat na tumama sa kanya pagkatapos ng isang ordinaryong araw sa paaralan. Kung mahina ang loob mo, baka gusto mong patayin muna ang ilaw at siguraduhin mong walang nakasilip sa bintana. Ako si Ella at ito ang kwento ng pamangkin kong si Jomar, 10 taong gulang. Nangyari ito nung 1 taon lang habang bakasyon ako sa probinsya namin sa Capiz. Gusto ko sanang ituring na simpleng kwento lang ito ng bata na sinipon at nilagnat, pero pagkatapos ng mga nangyari, hindi na ako sigurado kung iyon lang ba talaga ang nangyari. Ika-4 na araw ko pa lang noon sa bahay ng kapatid ko. Tahimik ang paligid gaya ng nakasanayan sa mga baryo. Mabait ang mga kapitbahay, ang hangin presko at halos walang problema sa signal kaya makakalimutan mong may mundo sa labas ng baryo. Si Jomar ay masayahing bata, mapaglaro pero masipag sa pag-aaral. Madalas, siya pa ang nagsusundo sa sarili niya
galing eskwelahan. Mga alas 4 ng hapon kung dumating. Pero noong araw na yon, may kakaiba na agad akong napansin sa kanya. Tahimik siya pagdating. Hindi kumikibo kahit tinanong ko kung anong ulam ang gusto niya. Okay lang po kahit ano, ang tanging sagot niya. Iniisip kong baka pagod lang. Pero bandang alas 6, habang nagluluto ako ng sinigang sa kusina, lumapit ang panganay ng kapatid ko at bumulong. Ate, si Jomar po umiiyak sa kwarto pero walang tunog. Basta tumutulo lang luha niya tapos nakatitig sa kisame. Agad akong pumasok sa kwarto at nakita nga namin si Jomar nakaupo sa sahig, malamig ang pawis at nanlalabo ang mata. Nilalagnat, hindi ito ordinaryong lagnat. Parang bigla, parang sininghot niya ang sakit sa hangin. Sinubukan naming bigyan ng gamot pero hindi bumaba ang lagnat buong gabi. Kakaiba rin ang pakiramdam sa loob ng bahay. May kung anong presensyang hindi ko maipaliwanag. Tahimik ang buong paligid, pero parang may nagmamasid. Mga bandang alas 10 ng gabi, habang nagbabantay kami kay Jomar, bigla siyang napabalikwas mula sa pagkakahiga. Parang nagising sa masamang panaginip. Sumisigaw siya, pero walang lumalabas na salita. Takot na takot ang itsura niya at parang may tinatakasan. Ilang segundo pa, narinig namin ang mga yapak sa labas ng bahay. Maraming yapak. Mabibigat, parang hindi tao. Mabilis, paikot-ikot sa buong bahay. Bigla ring may kumalabog sa pader. Sunod-sunod, parang dinudumog kami ng kung ano-anong nilalang. May mga kaluskos sa ilalim ng bahay, sa bintana, sa likod, sa pintuan, lahat ng direksyon. Para kaming napapalibutan at hindi pa doon nagtapos. May narinig kaming kalmot sa bubong. 1, 2, tapos tila gumagapang na mabagal mabigat, parang may 4 na paa. Tahimik ang lahat, pero ang tunog ng kuko sa yero ay sumasabay sa tibok ng dibdib namin. Nang sumilip ako mula sa silong ng kurtina, kita kong si Jomar, pawis na pawis, pero nakapikit ang mata. Bulong ng bulong, hindi maintindihan kung dasal ba o ibang salita. Pagkalipas ng halos kalahating oras, bigla na lang tumigil ang lahat. Ang yapak, ang kaluskos, ang kalmot sa bubong. Parang walang nangyari, pero buo pa rin ang kaba namin. Kinabukasan, nang bumaba na ang lagnat kahit papaano, tinanong namin si Jomar kung may nangyari sa kanya kahapon. Noong una, ayaw niyang magsalita, pero kalaunan, nagkwento rin siya. Habang pauwi raw siya, galing paaralan na daanan niya ang isang bakanting lote na shortcut nila. Doon niya nakita ang isang itim na baboy. Malaki, halos kasinlaki ng kambing. Nakatayo lang ito at nakatingin sa kanya. Hindi ito tumakbo, hindi rin gumalaw. Basta nakatayo lang at tila nagmamasid. Nang minsang tiningnan niya ulit ito, parang ngumisi raw ito. Doon siya nagsimulang tumakbo pa uwi. Pero habang tumatakbo siya, parang may sumunod sa kanya. Hindi niya alam kung baboy pa rin yon o iba na. Ilang matatanda sa lugar ang nagsabi na hindi raw iyon ordinaryong baboy. Isa raw yung nilalang na sumisipsip ng lakas ng bata. Hindi sinasaktan pero hinuhubaran ng sigla. Kapag natitigan ka raw nito, may parte sa iyo na kinukuha. Napakiramdaman naming muli ang paligid. Hindi na muling nagpakita ang baboy. Pero ilang gabi pa matapos ang insidenteng iyon, tuwing alas 4 hanggang alas 5, naririnig namin sa likod ng bahay ang tila tahimik, ngunit mabigat na yabag ng hayop. Mabagal, paikot-ikot, at minsan tila nakatutok sa dingding kung nasaan ang kwarto ni Jomar. Minsan pa nakita ng kapatid kong babae ang anino ng isang hayop sa bubong habang nagwawalis sa umaga. Wala raw itong buntot. At nang tanungin ng mga kapitbahay kung may nawawalang alaga,
wala ni isa ang may itim na baboy. Makalipas ang 1 linggo, tuluyan nang bumalik sa sigla si Jomar. Parang walang nangyari, pero sa tuwing tatanungin namin siya tungkol sa baboy, hindi na siya sumasagot. Titingin lang siya sa bintana, tahimik, para bang baka naroon ulit ito. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong klaseng nilalang ang nakita niya. Pero mula noon, sinabihan na rin ang mga bata sa baryo, huwag nang dumaan sa shortcut, huwag lalapit sa itim na baboy, at higit sa lahat, huwag kang tititig sa mga matang hindi tao. Maraming salamat sa pakikinig sa isa na namang kwento ng kababalaghan dito sa Kwento ng Dilim. Kung may sarili ka ring karanasan na gusto mong ibahagi, huwag kang mahiyang magpadala ng kwento. Baka ikaw na ang susunod naming itampo hanggang sa susunod. Mag-ingat sa dilim. Hello po, Kwento ng Dilim, at sa lahat ng nakikinig ngayon. Ako po si Maria, hindi ko na lang po gagamitin ang tunay kong pangalan at gusto ko pong ibahagi ang kwentong to na nangyari sa amin noon sa isang bayan sa Bicol. Hinding-hindi ko ito makakalimutan kahit ilang taon na ang lumipas. Sa tuwing naaalala ko po ito, tumatayo pa rin ang balahibo ko. Lumaki po ako sa isang maliit na barangay sa paanan ng bundok. Tahimik po ang lugar namin, halos lahat magkakakilala at simpleng pamumuhay lang. Madalas po ay abala kami sa bukid sa umaga at pagtungtong ng gabi, maagang natutulog ang lahat. Pero isang taon, nagbago ang katahimikan ng lugar namin dahil sa sunod-sunod na kakatuwang pangyayari. May isang matandang babae sa amin, tawagin na lang natin siyang Aling Iya. Bago lang siya sa barangay namin, sabi ng mga tsismosa, lumipat daw siya galing sa Camarines Sur, pero walang malinaw kung bakit. Mag-isa lang siya sa bahay niya sa gilid ng gubat. Hindi siya palakibo, laging nakakulob sa bahay, at madalas naming makita tuwing dapit hapon, nakaupo sa bangko, nakatingin lang sa direksyon ng mga bahay. Wala naman sana kaming masamang iniisip hanggang isang gabi may narinig kaming iyak ng baboy mula sa likod ng bahay ng isa naming kapitbahay. Akala namin may magnanakaw, pero kinabukasan nakita yung baboy, patay, tuyong-tuyo, at may malalalim na sugat sa leeg at tiyan. Ang mas nakapagtataka, walang ni isang patak ng dugo sa paligid. Sunod-sunod po ang ganito. Isang gabi, baka naman ang namatay, tapos manok. Lahat parang hinigop ang laman at dugo. Dito na po kami nagsimulang matakot. Isang gabi, napagdesisyunan ng pinsan kong si Jun na magbantay. Nagkubli siya sa likod ng punong mangga, malapit sa bahay ni Aling Iya. Bandang 11:00, nakita raw niya na lumabas si Aling Iya, dahan-dahang naglakad papunta sa dilim, at doon, unti-unting, nag-iba ang anyo. Hindi na raw siya matanda, naging itim na aso, sobrang laki, pulang-pula ang mga mata, halos hindi makagalaw si Jun sa takot. Pero sa pagtakbo ng hayop palapit sa kulungan ng kambing, nakalikha siya ng ingay. Napatigil ang nilalang, tumingin sa direksyon niya at saka tumakbo pabalik sa bahay ni Aling Iya. Mabilis, parang hangin. Kinabukasan, agad kaming nagpatawag ng pulong. Sabi ni Lolo Ernesto, isa sa pinakamatanda at pinakakilalang albularyo sa amin, match may aswang sa baryo natin. At kung totoo ang nakita ni Jun, kilala na natin kung sino. Pumunta kami sa bahay ni Aling Iya, bitbit ang bawang, asin at isang krus. Tahimik siyang nakatayo sa loob ng bahay. Nang ilapit ng albularyo ang bawang sa kanya, bigla siyang napaatras at para bang nasusunog ang balat niya. Nang subukan naming ipasilip siya sa salamin, wala siyang reaksyon. Doon na nagsigawan ng mga tao. Tumakbo si Aling Iya palabas, patungo sa gubat. May mga tumangkang habulin siya. Pero pagdating nila sa masukal na bahagi, abo na lang ang nakita nila. Itim, mainit pa, at may amoy na parang nasusunog na buhok. Mula noon,
wala nang insidente ng patayan sa mga alaga. Tahimik ulit ang barangay, pero iba na ang pakiramdam namin. Parang may iniwang anino si Aling Iya sa bawat sulok ng lugar namin. At hanggang ngayon, tuwing gabi, lalo na kapag umuulan at malamig ang hangin, may ilan sa amin na nagsasabing may naririnig pa ring tik-tik o sutsot sa likod ng mga bahay. Kaya sa mga nakikinig po ngayon, sana po ay magsilbing babala ang kwento kong ito. Hindi natin alam, baka yung tahimik na kapitbahay natin, hindi lang basta matanda, baka isa na pala siyang nilalang na hindi galing sa mundong ito. Ako po si Maria at ito ang aking kwento ng dilim. Hindi ko talaga ito makakalimutan. Hindi dahil sa nakakatakot siya, kundi dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung totoo nga ba o ako lang ang nagka-anxiety. Pero may isang parte sa akin na nagsasabing may mali talaga. Romblon, 2006. Senior high school ako noon, immersion week. Yung klase namin pinadala sa iba't ibang sitio para tumira at makisama sa mga lokal, parang cultural exposure. Wala kaming choice kung kaninong bahay ka maa-assign. Random, ako napunta sa isang matandang babae. Pangalan niya, Aling Ulay. Wala akong narinig na kwento tungkol sa kanya noon. Hindi siya sikat sa lugar. Tahimik lang raw, walang pamilya. May tindahan ng kaunting gulay sa gilid ng bahay. Pagdating ko sa bahay niya, parang normal lang lahat. Lumang bahay, kahoy, may amoy na luma, pero hindi mabaho. Tahimik lang din siya. Hindi siya madaldal, pero maasikaso. Inalok niya ako ng tubig agad. Tapos pinaupo niya ako sa maliit na bangko sa kusina habang nagluluto siya. Tinanong ko kung anong ulam. Sabi niya, sinigang. May isda akong nakuha sa palengke kanina. Bagong-bago pa, sabi niya. Tumango lang ako. Nag-serve siya ng mainit na kanin at sinigang sa isang plastic na mangkok. Gutom na rin naman ako noon kaya hindi na ako nagtanong. Pero boss, mga 3 subo pa lang ako, may naramdaman na akong kakaiba. May tumusok sa lalamunan ko. Hindi ako agad na bilaukan, pero ramdam ko may matulis na parang nakabaon. Tumigil ako sa pagsubo. Ininom ko agad yung tubig. Walang nangyari, hindi gumalaw. Masakit. Nagpaalam ako na pupunta lang ng banyo. Sa loob ng banyo, umubo ako ng malakas. Napilitan akong subukan isuka. May lumabas na laway na may bahid ng dugo. At doon ko nakita may maliit na bagay sa tisyo. Parang tinik, pero hindi parang sa isda. Parang kuko. Pumintig ang dibdib ko. Napatingin ako sa salamin. Pawis na ako. Parang sobrang init ng katawan ko pero nanlalamig rin. Gusto kong paniwalain ang sarili ko na imagination lang to. Siguro sobrang stress lang. Pero habang nasa banyo ako, narinig ko siyang tinatawag ako. Ana, okay ka lang, Hija? Yung tono ng boses niya, parang may halong gigil, hindi ko ma-explain. Pero sobrang lamig sa batok ko. Hindi na ako bumalik sa mesa. Diretso akong lumabas ng bahay niya. Nagsinungaling ako. Sabi ko, tatawagan ko lang yung teacher ko. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko lang na hindi ko dapat bumalik doon. Kinagabihan, nilagnat ako, nahihilo, nangangatog. Sinundo ako ng guro namin at pinatulog na lang sa bahay ng isa pang estudyante. Hindi na ako bumalik kay Aling Ulay. Hindi ko rin sinabi sa iba yung tungkol sa kuko. Kahit sa teacher ko. Sobrang weird kasi. Paano mo ba sasabihin yun? Ma'am, parang may ipinakain sa aking hindi ko maintindihan. Pagbalik namin sa eskwelahan, tumigil na rin ang immersion. Pero narinig ko mula sa isa sa mga local guides, matagal na raw walang bumibisita kay Aling Ulay. Sabi ng ilan, minsan daw gabi na kung umalis siya ng bahay. Minsan, may naririnig silang parang umiiyak. Galing sa loob pero walang nagreklamo, walang ebidensya, wala ring napatunayan. Sa huli, naging isa lang itong memorya na binabalikan ko sa gabi
lalo na kapag naaalala ko yung pakiramdam ng may matulis sa lalamunan mo na hindi mo alam kung totoo o hindi. Siguro, hindi ko na talaga malalaman kung ano yung kinain ko nung Gabing yon, pero mula noon kahit anong sinigang hindi ko na kinakain, lalo na kung hindi ko alam kung sino ang nagluto. Boss, kwento ng dilim, totoo to. Nakita ko mismo ang ngipin ng aswang. Magandang gabi sa inyo, Boss Kwento ng Dilim, at sa lahat ng nakikinig. Ako nga pala si James, hindi ko tunay na pangalan, pero taga Rojas, Capiz ako. Oo, boss, Capiz. Alam mo na kapag sinabi mong taga Capiz, automatic na may aswang, di ba? Pero seryoso, hindi lahat dito ay ganun. Pero may ilan, boss, may ilan talaga. Yung kwento ko nangyari to noong 2005. High school ako noon, 4th year, at nagbabakasyon ako sa bahay ng lola ko sa isang baryo sa Capiz. Tahimik na lugar, puro palayan, taniman ng tubo, at sa hapon pa lang, parang gabi na sa dilim. Wala kasing street lights, boss. Yung ilaw galing lang sa gasera at kung minsan may sira pa. Lola ko medyo kilala sa amin bilang hilot. Hindi siya albularyo pero marunong manggamot ng pilay, lamig at mga bali. Kaya marami ring tao pumupunta sa bahay niya. Pero itong nangyari sa amin, hindi pilay ang dumating, kundi isang bangkay. Oo, boss, bangkay! Isang gabi may kumatok sa bahay ni Lola. 2:00 ng madaling araw yon. Ako, naalimpungatan kasi narinig kong parang may umiiyak. Si Lola, sumilip sa bintana. Sabi niya, "Ay, si Mang Cardo yon! Patay na si Aling Bebang!" Kami, gulat na gulat. Kasi nung hapon lang, nakita pa namin si Aling Bebang, malusog, masigla, naglalakad. Pero ayon kay Mang Cardo, bigla raw nanigas, nagtae ng dugo at wala pang isang oras, patay na. Siyempre, sabi ni Lola baka nabarang, o baka nadapuan ng masamang espiritu. Pero ang sabi ni Mang Cardo, may mas malala. May nakita akong mahaba at pulang dila sa bubong ng bahay namin, sabi niya, umiiyak. Bago siya pumanaw, sumisigaw, sinasabi niyang may kinakagat siya. Boss, hindi kami nakapagsalita. Si Lola biglang seryoso. Sabi niya, itaas ang katawan ni Bebang dito. Gagawan ko ng ritual. Dinala ang bangkay, nilapag sa papag sa sala. Ako, sa sulok lang, nanginginig. Pero dahil curious ako, sumilip ako ng konti. At dun ko nakita, boss, may butas sa takiliran ni Aling Bebang. Hindi yung sugat na parang tinusok. Hindi rin kagat ng hayop. Parang sinipsip mula loob. Walang dugo. At amoy na amoy ko yung parang panis na karne. Pagkalipas ng ilang minuto, habang ginagamot ni Lola gamit ang langis, biglang bumukas ang pinto. Walang tao, pero may tunog. Parang kaluskos sa bubong. Sabi ni Lola, James, ilagay mo ang bawang sa bawat sulok ng bintana. Ako kahit nanginginig, sinunod ko. Habang ginagawa ko yon, napatingin ako sa kisame. At doon ko siya nakita, boss. May pares ng mata, mapula, at may ngiti na may mahahabang ngipin. Hindi ko makakalimutan yon. Hanggang ngayon, kahit anong gawin ko, nasa panaginip ko pa rin. Biglang sinigawan ni Lola, lumayas ka rito, hindi ka pwede sa bahay na to. Nagliyab yung kandila, tumilapon yung isang bote ng langis, at parang hangin na malakas, nawala ang presensya. Kinabukasan, nilamay pa rin si Aling Bebang pero sarado na ang kabaong. Walang may gustong makita pa ang katawan. At mula noon, tuwing gabi sa baryo namin, bawal na ang bukas ang bintana. Bawal ang magsindi ng gasera ng mag-isa. At lalo na bawal ang lumabas kapag may buntis sa bahay. Hanggang ngayon, boss, hindi ko alam kung aswang ba talaga yon. Pero isang bagay ang sigurado, yung ngiting yon,
hindi ng tao. Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig ng Kwento ng Dilim. Ako po si Joel Tubong Bansud, isang dating volunteer nurse na ilang taon na ring nagtatrabaho sa Maynila. Pero ang kwento ko ngayong gabi ay hindi tungkol sa syudad, kundi tungkol sa isang lugar na halos ayaw ko nang banggitin, isang baryo na hanggang ngayon ay hindi ko alam kung totoong nabura sa mapa o hindi lang talaga dapat matagpuan. Tawagin nyo na lang ito bilang Baryo Palangit. Noong 2018, kasali ako sa isang medical outreach mission. Hindi ito bago para sa akin. Ilang beses na rin kaming sumusuong sa mga liblib na lugar para maghatid Ang tulong medical. Pero ang assignment namin nung linggong iyon ay kakaiba. Huli na kaming inabisuhan, may emergency daw sa isang lugar sa Oriental Mindoro sa dulong bahagi ng bundok na walang malinaw sa mapa. Baryo Palangit, ang sabi ng contact naming doktor. Maliit na komunidad, hindi madalas binibisita, pero kailangan daw ng tulong. 6 kaming volunteer, ako, 2 nurse, 1 midwife, at 2 driver na sanay sa rough terrain. Umaga pa lang, bumiyahe na kami. Mahaba ang biyahe. Pagkatapos ng 3 oras sa highway, sinundan pa yun ng halos 4 na oras sa masukal na daan na halos wala ng kasiguraduhang destinasyon. Walang signal, walang landmark. Ang tanging gabay lang namin ay isang matandang lalaki na sumalubong sa checkpoint at nagsabing tagapalangit siya. Tahimik lang siya sa biyahe, hindi umiimik. Pero tuwing papalapit kami sa mga punong balete o sa ilog, sumasagot siya ng pabulong para bang may kinakausap na hindi namin nakikita. Bandang 5:00 ng hapon, dumating kami. Tahimik ang lugar. Tahimik na parang sementeryo, wala ni isang batang tumatakbo, walang mga asong gala. Ang mga bahay, yari sa lumang kahoy, nakapaling ang mga bintana na para bang sinadya para hindi masilipan. May mga tao pero hindi sila lumalapit. Nakatayo lang sa pintuan, nakatitig. Sinalubong kami ni Aling Marta, ang sinasabing matandang albularyo ng baryo. Siya raw ang kumontak sa doktor. Walang kuryente sa lugar, kaya sinabihan kaming maghanda sa dilim. Bago lumubog ang araw, tapusin niyo ang lahat, babala niya. Hindi ligtas sa gabi. Akala namin babala lang yun laban sa hayop o lamok. Hindi kami naniwala agad. Habang nag-aasikaso kami ng mga pasyente, napansin kong kakaiba ang mga sugat nila. Parang mga hiwang hindi gawa ng tao, hindi rin hayop. At halos lahat ng bata maputla, parang hindi lumalabas sa araw. Isa sa mga bata, habang tinutusukan ko ng bakuna, bulong niya sa akin. Hindi kami pinapalabas kapag gabi. Kinukuha raw kasi kami. Sino ang kumukuha? Hindi ko na naitanong. Natahimik siya at tumakbo pabalik sa bahay. Bandang 6:00, bumaba na ang gabi. At kasabay nito, biglang nawala ang liwanag ng araw nang parang pinatay ng switch. Hindi karaniwang dapit hapon. Mabilis. Mabigat ang hangin. Rinig ko pa nga ang sama ng loob ng isa naming driver. Parang ang bigat ng gabi rito, no? Ang sabi niya. Pero ramdam naming lahat na may mali. Sinabihan kami ni Aling Marta, huwag kayong lalabas. Huwag kayong titingin sa labas. At huwag kayong sasagot kahit sino pa ang tumawag. Pinagtawanan lang siya ng isa naming kasama. Ano to? Horror movie, biro niya. Pero nang mag-9, doon na nagsimula ang tunay na bangungot. Si Rona, kasamahan naming midwife na unang makaramdam ng hindi maganda. Mainit siya, namumutla. Sabi niya, may naririnig siyang bumubulong sa bintana. Joel, may batang umiiyak sa labas. Tinatawag ako, may sugat daw siya. Pinigilan ko siya. Sinilip ko ang bintana. Pero walang bata, walang anino, walang kaluskos. Pero ramdam kong may nakatingin, maya-maya lang
lumakas ang hangin. Parang may hangin na umiikot lang sa labas ng kubo. May humahaplos sa bubong, parang mga kuko, at sa isang kisap mata nawala si Rona. Wala siyang iniwang tunog, sigaw o yapak. Para siyang sinipsip ng hangin, naglock kami ng mga pinto, nagdasal. Pero sa bawat sulok ng bahay, may mga matang sumisilip. Hindi sila tao. Mapuputi ang balat, halos parang hubad na manok. May mahahabang kuko at ang mga mata, pula, walang iris. Sila raw ang mga taga-ilalim ayon kay Aling Marta. Dati silang tao, pero kinain ng baryo palangit. Hindi ko maintindihan. Sinubukan naming tanungin siya, pero ang tanging sinabi niya lang ay, ang palangit ay gutom. Napag-alaman naming wala na pala talaga sa mapa ang palangit. Sinadya ito, matagal na raw itong sinumpa. Ayon kay Aling Marta, bawat ika-5 taon, may mga panauhing dinadala sa kanila bilang alay. Mga taong hindi bahagi ng baryo, mga tulad namin, kaya pala kami naimbitahan bigla. Ang lugar na to, hindi makakaalis ang hindi kinikilala, sabi ni Aling Marta habang hawak ang lumang krus, tinangka naming tumakas. Ngunit ang daan, paulit-ulit. Pabalik-balik kami sa parehong puno, sa parehong bahay, sa parehong krus, isa-isa. Nawala ang mga kasamahan ko. Isa, sinasabing nagpakamatay. Isa, literal na binuksan ang tiyan at kinuha ang atay habang buhay. Isa, hindi na namin nakita kahit bangkay. Ako lang ang nakalabas, hindi ko alam paano. Basta, nagising na lang akong nasa isang waiting shed sa highway, puno ng putik at dugo ang katawan ko. Nasa labas ng palangit, hawak ang kwintas ni Rona. Pagbalik ko sa Maynila, sinubukan kong hanapin muli ang lugar. Wala sa mapa, wala sa talaan, wala ring sinumang taga Mindoro ang gustong pag-usapan ito. May mga gabi pa ring hindi ako makatulog. Minsan may kumakatok sa bintana ko. Mahina lang 3 beses tuwing hating gabi at minsan may boses ng batang babae. Kuya Joel, sugat ako. Tulungan mo ko, hindi ko binubuksan ang bintana, hindi ko sinasagot. Pero alam kong hindi pa sila tapos sa akin. Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga kwentong hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Mga alaalang pinilit kalimutan, pero patuloy na nagpaparamdam. Ngayong gabi, isang salaysay mula sa Occidental Mindoro ang ating ibabahagi. Isang kwento ng simpleng pamilya ng masayang kabataan na biglang nilamon ng kadiliman. Hindi ito katang-isip at ang nagpadala ng kwento ay piniling itago ang tunay na pangalan dahil sa takot at sa banta ng muling pagbabalik ng nilalang na minsan nang kumuha ng buhay. Pakinggan mo ang kwento ni Criselda sa Ang Aswang sa Likas na Ganda. Ako po si Criselda, hindi ko tunay na pangalan para sa aking kaligtasan. Taga-Occidental Mindoro po ako at gusto ko pong ibahagi ang isa sa mga pinakamatinding karanasan na dumurog sa pamilya namin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap ang paraan ng pagkamatay ng pinsan kong si Dario. Taong 2003 po nang mangyari, ito mainit ang panahon at tila normal lang ang lahat. Si Dario, 17 taong gulang, masayahin at palakaibigan. Lumaki kaming parang magkapatid. Simula't sa pool, kabahagi na siya ng bawat kasayahan sa pamilya. Minsan, noong Abril ng taong iyon, may simpleng salusalo sa bahay ng isa naming tiyahin na nagbalikbayan mula sa Canada. Malaking handaan, maraming bisita, lahat masaya. Pero nang mag-aalas 11 na ng gabi, hindi pa rin nakakauwi si Dario. Akala ng lahat nakitulog lang sa bahay ng kaibigan sa kabilang puro. Kinabukasan, alas 6 pa lang ng umaga, may sumisigaw na sa labas ng bahay namin. May bangkay sa may ilog. Ang buong barangay ay nagkagulo. Isa ako sa mga nauna sa lugar kung saan natagpuan ang katawan, isang maliit na burol malapit sa gubat. Pagdating ko roon, para akong nanigas.
Nakahandusay si Dario pero halos hindi na siya makilala. Ang tiyan niya ay punit na punit, wala na siyang lamang loob. Wala ring mga mata, wala ring dugo sa paligid. Parang malinis na kinain ng hayop na alam ang ginagawa. Pero ang pinaka-nakakatindig balahibo ay ang posisyon niya, parang pinilit siyang idapa habang ginigilitan at may marka ng malalaking kuko sa likod. Hindi ito gawa ng tao, hindi rin ito gawa ng hayop. Habang nakatayo ako roon, may isa sa mga matatandang babae sa barangay ang humawak sa braso ko. Hindi yan basta aksidente, iha. May gumagala na aswang sa likod ng bundok. Sabi ko na nga ba, may sinasabi na ang mga aso kagabi. Nung mismong gabi raw na iyon, may isang matandang babae na nakitang gumagapang sa bubungan ng mga bahay, halos hubad at may mahaba at tuyot na dila. Nakita raw ito ng isang bata na umiihi sa likod ng bahay. Nagpanting raw ang tainga ng bata sa kakaibang tunog, parang tik-tik-tik-tik, habang ang babae nakasabit sa punong mangga. Nang inilibing si Dario, may ilang hayop sa paligid ng sementeryo na nagkakasakit at namamatay kinabukasan. May isa pang aso na umiiyak sa tabi ng puntod niya gabi-gabi. Noong isang gabi, nakita raw ng tiyahin kong si Aling Lorna ang isang nilalang na parang unggoy sa bubungan ng bahay namin. Pero may matang pula at humahalinghing sa tuwing tatamaan ng liwanag. Hanggang ngayon, hindi pa rin tuluyang natatahimik ang pamilya namin. Mula nang mamatay si Dario, 5 kabataan na ang nawawala sa lugar namin. Lahat sila natagpuan sa magkakatulad na kalagayan, wala nang laman ng loob at parang pinagpiestahan, walang napatunayan, walang nahuli. Pero sa mga taga-barangay namin, hindi ito krimen ng tao. Kamusta? Ako nga pala si Marco. Isa akong assistant manager sa Jollibee dito sa may Project 4, Quezon City. 6 na taon na akong nagtatrabaho rito. Marami na akong nakitang kakaiba, pero yung nangyari nung isang buwan, ibang klase. Nagsimula ito sa simpleng araw. Weekend noon, maraming tao, puno ang dining area at gaya ng dati maraming bata sa play area. May regular kaming customer na laging bumibisita, isang batang lalaki na kasama ang tatay niya. Maayos silang magama, tahimik lang. Ang bata, tuwang-tuwa sa slide at sa tunnel. That day, nagdala ng bagong cellphone yung tatay. Nagpipicture siya habang naglalaro yung anak. Maya-maya lumapit siya sa akin, natatawa. Sabi niya, "Sir Marco, parang may extra friend yung anak ko." Sabay abot ng phone. Tiningnan ko yung litrato. Ayun nga, sa loob ng tunnel, may batang parang nakasilip mula sa gilid, mahaba ang buhok, nakadress, nakatitig lang, at nakangiti. Akala ko anak ng ibang customer. Pero ilang segundo akong tulala kasi sa likod ng tunnel na yun, pader na, walang daan, walang lagusan. May ibang bata po ba sa loob? Tanong. Ang tatay. Nag-check ako ng CCTV para i-reassure siya. Pero pagbalik ko, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Sa video, nag-iisang bata lang ang nasa play area. Wala yung batang nakita namin sa litrato. Walang nakasilip, walang dumaan. Sinabi ko ito sa cleaner naming si Kuya Ariel. Bigla siyang tumigil sa pagwawalis. "Sir, dyan sa play area, alam mo ba may batang nadulas dyan dati, hindi na umabot sa ospital. Nangyari yon bago ka pa ma-assign dito." Tahimik lang ako, hindi ko alam kung maniniwala ako agad. Pero hindi roon natapos. Sa mga sumunod na araw, napapansin kong may mga candy wrappers sa loob ng play area tuwing umaga, kahit sarado ito at walang bata. May minsan, gumagalaw yung tunnel slide ng kusa, parang may gumugulong. Nung minsang ako lang ang closing manager, nakita ko yung ball pit na parang may lumulubog, walang bata, walang tao, pero parang may naroon pa rin. Hanggang ngayon, may mga batang nagsasabing may kalaro sila sa loob, lalo na kung gabi.
Isang batang babae raw, nakangiti, pero hindi nagsasalita. May customer na nagtanong minsan, "May mascot po ba kayong batang babae ngayon?" Ngumiti lang ako, pero sa lublob ko, wala namang kaming mascot na ganun. Hello po sa inyo, isa po ako sa mga matagal ng taga-subaybay ng channel na ito at gabi-gabi kong pinapakinggan ang mga kwento ninyo habang nag-iisa ako sa dorm. Ngayon, ako naman ang magbabahagi ng karanasan na nangyari sa akin, isa sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi na ako komportable sa mga night shift. Tawagin nyo na lang po akong Lenny, year 2019 noon. Nagtatrabaho ako bilang cashier sa isang Jollibee branch sa isang maliit na bayan sa Central Luzon. Medyo isolated yung branch namin, medyo malayo sa kabihasnan, at ang pinakakilalang landmark sa tapat nito ay isang luma at halos abandonadong sementeryo. Ako ang nakatoka sa night shift mula alas 6 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Kadalasan, kalmado lang ang gabi, pero may mga pagkakataong may mga customer na kakaiba ang dating. Isang gabi, eksaktong 8:30 p.m., dumating ang isang babaeng nakaitim. May suot siyang manipis na belo at halos hindi mo makita ang mukha niya. Tahimik siyang pumasok at umupo sa isang mesa sa dulong bahagi ng dining area. Nang lapitan ko siya para kunin ang order, hindi siya nagsalita. Sa halip, iniabot niya sa akin ang isang papel. San palabok, walang kalamansi. Dinala ko agad ito sa kitchen at inihanda ng staff ang order. Inilapag ko ang tray sa mesa niya at tahimik lang siyang tumango. Pero napansin ko, pagkatapos ng ilang Minuto wala ng tao sa mesa. Ang tray, hindi galaw. Ang upuan, parang hindi man lang naupuan. Naulit ito ng ilang gabi. Laging 8:30 siya dumarating. Laging palabok ang order at laging hindi siya nagsasalita. Hanggang isang gabi, naisip kong sundan siya nang makuha niya ang order niya. Lumabas siya agad ng branch. Kinuha ko ang chance na sundan siya mula sa loob at nakita kong lumiko siya sa makipot na daan. Sa gilid ng tindahan, isang daang papunta sa likod ng abandoned chapel na katabi ng sementeryo. Tahimik. Walang kahit sinong tao sa paligid. Sinundan ko siya ng ilang hakbang, pero nang dumating ako sa dulo, wala na siya. Wala siyang parang bula. Kinabukasan, kinausap ko ang guard namin. Sabi niya, "May ganyang kwento na rin ako narinig dito. Yung chapel na yan, may babaeng sinasabing namatay dyan. Nung undas daw, ilang taon na ang nakalipas, may isang babae raw na nagdala ng pagkain sa puntod ng kapatid niya. Suot niya, itim at may belo, pero hindi na siya nakabalik. May nagsabi, raw na natagpuan ang katawan niya sa may puno ng akasya sa gilid ng chapel. Nanigas ang batok ko. Itim na belo, palabok. 8:30 p.m., lahat tumutugma. Hindi ko alam kung anong mas nakakakilabot, ang muli siyang makita o ang katotohanang mukhang bumabalik siya gabi-gabi para kumain ng huling order niya. Simula noon, tuwing undas, may umu-order pa rin ng palabok pero walang taong nasa pila. Sa resibo, walang pangalan. At sa tray, may bakas ng malamig na kamay. Basa. Walang laman ang tray pero amoy palabok. At ang pinakakakaiba, wala sa system ang order. Parang hindi siya kailanman nagbayad. Pero laging may sukli sa ilalim ng tray, mga lumang barya. Yung iba, 1980s pa ang petsa. Hanggang ngayon, kapag may nag-order ng palabok sa night shift, napapatingin muna kami sa orasan. Baka siya na naman yun. Hello sa lahat. Tawagin niyo na lang akong May. Isang taon din akong nagtrabaho bilang part-timer sa isang kilalang branch ng Jollibee dito sa probinsya namin. Medyo maliit lang yung lugar, kaya halos magkakakilala na kami ng mga regular customers at lahat ng crew parang pamilya na.
Karamihan sa ginagawa ko noon ay cashier, minsan service crew, pero paminsan-minsan ako rin yung nagsusuot ng mascot kapag may party o special event. Medyo nakakapagod at mainit sa loob ng costume, pero okay lang kasi dagdag bayad rin yun. Ang kwento ko ay tungkol sa mascot na yun, oo, si Jollibee mismo. Pero sa gabing yun, hindi na siya parang mascot lang. Nangyari ito bandang October, ilang linggo bago mag-Halloween. Wala kaming event that day pero kailangan linisin yung mascot costume kasi gagamitin siya kinabukasan. Pagkatapos ng shift, ako at si Kuya Janjan ang nag-assign magligpit ng mga gamit sa storage room sa likod ng kitchen. Nilagay namin yung costume sa loob ng malaking plastic bag at isinabit sa may hanger sa likod ng storage katabi ng mga extra party hats at props. Habang nililinis ko yung table, si Kuya Janjan biglang sumigaw, "May, sinong kumuha ng ulo ng mascot?" Sabi ko, "Ha? Nasa bag lang yun kanina." Pagtingin namin, totoo nga, wala na yung ulo ng costume. Naghanap kami. Kala namin, baka natumba o naiwan sa labas. Pero wala. Nung binalikan namin sa storage, andun na uli. Nakatayo yung mascot costume, buo na pati ulo. Akala ko si Janjan lang nagbibiro, pero nagtinginan lang kami at tahimik na lang. Sabay kaming lumabas ng branch nang hindi na nagsalita. Kinabukasan, ibang staff ang naka-duty sa closing. Pagdating namin kinabukasan ng umaga, sinalubong kami ng cleaner. May naiwang ilaw sa storage, pinatay ko na lang. Tinignan namin, ang CCTV, curious lang kung sino ang huling pumasok sa likod. Sa video, bandang 2:53 AM may gumalaw. Yung mascot, parang may laman. Hindi mabilis pero parang may tao sa loob. Dahan-dahang lumakad palabas ng storage at humarap sa camera. Pero eto ang nakakatindig balahibo. Wala namang tao na naka-duty niyon at ang camera mismo ay hindi nag-detect ng heat signature. Sa footage, gumalaw nga yung mascot pero walang anino. Parang wala siyang bigat. Hindi lang yun. Habang nakatayo sa harap ng camera, sumaludo si Jollibee. Tapos, dahan-dahang bumalik sa storage at bumagsak sa sahig. Parang walang laman. Simula nun, halos lahat ng staff ayaw nang tumambay sa likod mag-isa. May nagsabing minsan daw, habang naglilinis, parang may bumubulong mula sa loob ang mascot. Yung iba, nakakarinig ng tunog ng sapatos na parang naglalakad kahit silang dalawa lang sa gabi. Isang gabi, ako na mismo ang nakarinig. Habang naglilinis ako ng drink station, rinig ko talaga yung tunog ng sapatos sa tiles. Hindi ako gumagalaw, wala ring ibang tao. Pero naramdaman ko na lang na parang may nakatingin sa likod ko. Paglingon, nandun yung ulo ng mascot sa gilid ng table. Walang katawan, nakatitig lang. Simula nung incident na yon, pinalitan na ang buong costume. Sunog daw. Pero sabi ng cleaner, nakita raw niya yung luma, nakaupo sa storage, buo pa, nakaayos, parang naghihintay. Hanggang ngayon, kung mapadaan ka sa branch namin at medyo madilim ang kitchen area, huwag kang tititig masyado sa storage door. Baka si Jollibee, tinititigan ka rin. Tawagin niyo na lang akong Elmer. Isinulat ko tong kwentong to para mailabas ko ang bigat na ilang taon ko nang dinadala. Akala ko noon, simpleng guni-guni lang, baka pagod lang ako o baka gawa lang ng imahinasyon ko. Pero habang tumatagal, mas malinaw kong naaalala, hindi ito guni-guni, hindi ito imahinasyon, totoo siya. At nakasilip siya sa bintana gabi-gabi. Summer ng 2010, pinauwi ako ng nanay ko sa probinsya para magbakasyon. Wala raw akong silbi sa Maynila, kundi mag-computer lang at matulog. Kaya pinadala ako sa La Castellana, Negros Occidental, para tumira muna sa tita ko. Doon kami sa isang compound na kilala roon bilang Calle Damaso. Tahimik ang lugar pero may kakaiba sa layout nito, parang isang square. May malaking bahay sa gitna at mga mas maliit na bahay sa gilid. Kabilang na roon ang bahay ng tita ko. Pero sa tapat ng bahay namin, may isang abandonadong bahay.
Luma na, may sirang gate, gumuho na ang ilang bahagi ng pader, at sa second floor ay may isang bintanang laging nakabuka. Kahit umuulan, kahit walang tao, bukas lang siya roon. Parang nag-aanyaya, isang gabi, habang nagpapahangin ako sa bangketa, nakita ko siya. Babaeng nakatayo sa bintana. Hindi ko makita ang mukha niya dahil sa lubong ang liwanag ng poste. Parang Anino lang siya. Pero ramdam mong may matang nakatitig. Hindi siya gumagalaw, hindi siya umuubo, hindi siya pumipikit. tinitingnan lang niya ako. Pagkurap ko, nawala siya. Doon nagsimula ang lahat sa mga sumunod na gabi. Paulit-ulit ang pangyayaring yon. Eksaktong 10:00, nandoon siya, nakatayo, nakasilip, at habang tumatagal, parang mas lumalapit siya sa gilid ng bintana. Minsan sinubukan kong ilawan ng flashlight. Pag-angat ng ilaw ko, wala siya. Pero pagkapatay ko ng flashlight, nandun na naman siya. Mas malapit na. At mas rinig ko na parang humihinga siya. Mabigat, mabagal, at parang gutom. Sinabi ko sa tita ko. Pero ang sagot niya lang ay, "Huwag mong pansinin, huwag mo siyang kausapin, at huwag kang lalapit sa bahay na yan." Tinatanong ko kung sino ba siya. Ang sagot lang ng tita ko, hindi siya dapat nariyan. Isang hapon, narinig ko ang mga matatanda sa labas ng bahay, nag-uusap habang naglalaba. "Si Sabel raw yun," sabi ng isa. Yung babaeng buntis dati, nakarelasyon daw ang isang pare, pero iniwan kaya nabaliw. Hindi lang nabaliw, dagdag ng isa, naging iba na siya. Walang nagsabi ng diretsahan, pero halata mong may tinatago silang takot. Kinabukasan, may patay na manok sa likod ng bahay. Bukas ang tiyan. Parang sinipsip. Walang dugo, tuyo. Gabi-gabi may naririnig na mga pakpak, hindi ibon, hindi paniki, malalaki, mabibigat, at minsan parang may humahampas sa bubong. At dumating ang gabi na pinakamatagal sa buhay ko. Nagkalakas loob akong puntahan ang abandonadong bahay. Bitbit ko ang maliit kong flashlight. Walang nagsama sa akin, wala ring nakakaalam. Akala ko, matapang ako. Pero sa unang hakbang ko pa lang sa loob, naramdaman ko nang mali ito, amoy alikabok, amoy lupa, malamig sa loob kahit tag-init. Umakyat ako sa second floor. Marupok ang hagdan. Pakiramdam ko bawat yapak ay parang may nanonood sa akin. At sa dulo ng hallway, nandoon siya, nakatalikod, mahaba ang buhok, maputla. Nakatayo sa gitna ng pasilyo, hindi gumagalaw. "Miss?" tanong ko. Kahit nanginginig ang boses ko, dahan-dahan siyang lumingon at dun ko nakita. Hanggang baywang lang ang katawan niya, lumulutang siya sa ere. Sa ilalim, wala na. Pero sa likod niya, dahan-dahang bumuka ang dalawang itim na pakpak na parang paniki, malalaki, mabigat, kumakampay. "Gutom na ako," ang sabi niya. Boses niya, parang galing sa ilalim ng lupa. Tumakbo ako. Nadapa ako sa hagdan. Nasugatan ang tuhod ko, pero hindi ko naininda. Bago ako tuluyang nakalabas, saglit akong lumingon. Wala siya. Pero may malamig na hiningang humaplos sa batok ko. Kinabukasan, nilagnat ako. Nagsisigaw raw ako buong gabi habang natutulog. Pinasundo ako agad ng nanay ko pauwi sa Maynila. Hindi ako nakapagpaalam ng maayos. Hindi ko na nakita si tita. At hindi na ako bumalik sa Calle Damaso mula noon. Lumipas ang mga taon. Unti-unti kong tinanggap na baka trauma lang yon, guni-guni o masamang panaginip. Pero kahit ilang beses kong piliting kalimutan, bawat gabi ng kabilugan ng buwan, nananaginip pa rin ako na may babaeng nakasilip sa bintana. Nitong 2023 lang ako muling bumalik sa La Castellana. Matanda na si tita, pero nakangiti siyang sinalubong ako. Nagkape kami, nagkwentuhan. Pero habang nakaupo ako sa lumang pwesto ko sa bangketa, hindi ko napigilang tumingin sa kabilang bahay. Sarado na ang bintana. Hindi na luma. Parang ni-renovate na ang second floor.
pero may basag sa salamin, isang maliit na basag, at sa gitna nito, may matang nakatingin sa akin. Pulang-pula, wala ng kalahating katawan, wala ng pakpak, pero alam ko, hindi siya nawala. At kung binabasa mo to habang nakaupo ka sa harap ng bintana ngayong gabi, tingnan mo ulit, baka may nakasilip din. Pero kung ako sa'yo, huwag kang lilingon. Isang nakakakilabot na kwento na naman ang ihahatid namin sa inyo. Kaya siguraduhin nakasubscribe ka na. Pindutin ang notification bell at panoorin mo to hanggang dulo. Baka may mapansin kang kakaiba. Tawagin nyo na lang akong Elmer. Isinulat ko tong kwentong to para mailabas ko ang bigat na ilang taon ko nang dinadala. Akala ko noon, simpleng guni-guni lang, baka pagod lang ako o baka gawa lang ng imahinasyon ko. Pero habang tumatagal, mas malinaw kong naaalala, hindi ito guni-guni, hindi ito imahinasyon, totoo siya. At nakasilip siya sa bintana gabi-gabi. Summer ng 2010, pinauwi ako ng nanay ko sa probinsya para magbakasyon. Wala raw akong silbi sa Maynila, kundi mag-computer lang at matulog. Kaya pinadala ako sa La Castellana, Negros Occidental, para tumira muna sa tita ko. Doon kami sa isang compound na kilala roon bilang Calle Damaso. Tahimik ang lugar pero may kakaiba sa layout nito, parang isang square. May malaking bahay sa gitna at mga mas maliit na bahay sa gilid. Kabilang na roon ang bahay ng tita ko. Pero sa tapat ng bahay namin, may isang abandonadong bahay. Luma na, may sirang gate, gumuho na ang ilang bahagi ng pader, at sa second floor ay may isang bintanang laging nakabuka. Kahit umuulan, kahit walang tao, bukas lang siya roon. Parang nag-aanyaya. Isang gabi, habang nagpapahangin ako sa bangketa, nakita ko siya. Babaeng nakatayo sa bintana. Hindi ko makita ang mukha niya dahil sa lubong ang liwanag ng poste. Parang Anino lang siya. Pero ramdam mong may matang nakatitig. Hindi siya gumagalaw, hindi siya umuubo, hindi siya pumipikit. tinitingnan lang niya ako. Pagkurat ko, nawala siya. Doon nagsimula ang lahat. Sa mga sumunod na gabi, paulit-ulit ang pangyayaring yon. Eksaktong 10:00, nandoon siya, nakatayo, nakasilip, at habang tumatagal, parang mas lumalapit siya sa gilid ng bintana. Minsan sinubukan kong ilawan ng flashlight. Pag-angat ng ilaw ko, wala siya. Pero pagkapatay ko ng flashlight, nandun na naman siya. Mas malapit na. At mas rinig ko na parang humihinga siya. Mabigat, mabagal, at parang gutom. Sinabi ko sa tita ko. Pero ang sagot niya lang ay, "Huwag mong pansinin, huwag mo siyang kausapin, at huwag kang lalapit sa bahay na yan." Tinatanong ko kung sino ba siya. Ang sagot lang ng tita ko, hindi siya dapat nariyan. Isang hapon, narinig ko ang mga matatanda sa labas ng bahay, nag-uusap habang naglalaba. "Si Sabel raw yun," sabi ng isa. Yung babaeng buntis dati, nakarelasyon daw ang isang pare, pero iniwan kaya nabaliw. Hindi lang nabaliw, dagdag ng isa, naging iba na siya. Walang nagsabi ng diretsahan, pero halata mong may tinatago silang takot. Kinabukasan, may patay na manok sa likod ng bahay. Bukas ang tiyan. Parang sinipsip. Walang dugo, tuyo. Gabi-gabi may naririnig na mga pakpak, hindi ibon, hindi paniki, malalaki, mabibigat, at minsan parang may humahampas sa bubong. At dumating ang gabi na pinakamatagal sa buhay ko. Nagkalakas loob akong puntahan ang abandonadong bahay. Bitbit ko ang maliit kong flashlight. Walang nagsama sa akin, wala ring nakakaalam. Akala ko, matapang ako. Pero sa unang hakbang ko pa lang sa loob, naramdaman ko nang mali ito, amoy alikabok, amoy lupa, malamig sa loob kahit tag-init, umakyat. Ako sa second floor, marupok ang hagdan. Pakiramdam ko bawat yapak ay parang may nanonood sa akin. At sa dulo ng hallway, nandoon siya, nakatalikod, mahaba ang buhok, maputla. Nakatayo sa gitna ng pasilyo, hindi gumagalaw.
Miss? Tanong ko. Kahit nanginginig ang boses ko, dahan-dahan siyang lumingon at dun ko nakita. Hanggang baywang lang ang katawan niya. Lumulutang siya sa ere. Sa ilalim, wala na. Pero sa likod niya, dahan-dahang bumuka ang dalawang itim na pakpak na parang paniki. Malalaki, mabigat, kumakampay. Gutom na ako, ang sabi niya. Boses niya, parang galing sa ilalim ng lupa. Tumakbo ako. Nadapa ako sa hagdan. Nasugatan ang tuhod ko, pero hindi ko naininda. Bago ako tuluyang nakalabas, saglit akong lumingon. Wala siya. Pero may malamig na hiningang humaplos sa batok ko. Kinabukasan, nilagnat ako. Nagsisigaw raw ako buong gabi habang natutulog. Pinasundo ako agad ng nanay ko pauwi sa Maynila. Hindi ako nakapagpaalam ng maayos. Hindi ko na nakita si tita. At hindi na ako bumalik sa Kalye Damaso mula noon. Lumipas ang mga taon. Unti-unti kong tinanggap na baka trauma lang yon, guni-guni o masamang panaginip. Pero kahit ilang beses kong piliting kalimutan, bawat gabi ng kabilugan ng buwan, nananaginip pa rin ako na may babaeng nakasilip sa bintana. Nitong 2023 lang ako muling bumalik sa La Castellana. Matanda na si tita pero nakangiti siyang sinalubong ako. Nagkape kami, nagkwentuhan. Pero habang nakaupo ako sa lumang pwesto ko sa bangketa, hindi ko napigilang tumingin sa kabilang bahay. Sarado na ang bintana. Hindi na luma. Parang ni-renovate na ang second floor. Pero may basag sa salamin. Isang maliit na basag. At sa gitna nito, may matang nakatingin sa akin. Pulang-pula, wala ng kalahating katawan, wala ng pakpak. Pero alam ko, hindi siya nawala. At kung binabasa mo to habang nakaupo ka sa harap ng bintana ngayong gabi, tingnan mo ulit, baka may nakasilip din. Pero kung ako sa'yo, huwag kang lilingon. Ako si Mundoy, Tubong Majayjay, Laguna. Dito ako ipinanganak, lumaki at tumanda. Sa mga nakakaalam, ang Majayjay ay isang bayan sa paanan ng Bundok Banahaw. Matahimik, malamig, luntian at puno ng mga alaala. Ang kabuhayan dito ay payak, taniman, ang palay, pagkakalabaw, pag-aalaga ng hayop at para sa gaya kong walang lupa at may lakas pa pag-uuling. Hindi marangya ang buhay namin ng asawa kong si Elvira, pero hindi rin kami nagkukulang at siya ang katuwang ko sa lahat, pati sa pag-uuling sa gubat na malapit sa Barangay Oya. Doon kami madalas tuwing madaling araw pa lamang, nagbubuhat ng kahoy, nagsusunog sa hukay, nagbabantay sa apoy, tahimik ang gubat at bihira ang tao. Kaya't napansin ko agad nang magkaroon ng kakaibang pagbabago sa paligid. Una kong naamoy ang kakaibang amoy isang gabi habang binabantayan ko ang tinutustang uling. Hindi usok, hindi kahoy, kundi amoy ng hilaw na karne. Amoy ng dugo na malansa at malamig. Parang pinagsamang bulok na lupa at bagong patay na hayop. Napatingin ako sa paligid. Walang kaluskos, ni hindi gumagalaw ang dahon. Ang kalabaw kong si Hiron na karaniwang maingay ay tahimik, nakayuko at waring takot. Paglingon ko sa may batong itim na hindi kalayuan, may taong nakaupo. Hindi ko siya napansin agad dahil sa dilim, pero sa liwanag ng apoy, unti-unti siyang luminaw sa paningin ko. Payat, tila matanda, pero matikas ang tindig, nakayuko at may kinakain. Parang karne, hindi ko agad namukhaan. Hindi ko rin maipaliwanag ang biglang pagkabigat ng katawan ko. Hindi ako makagalaw, parang may tumali sa mga binti ko. Nang tumingala, ang lalaki nakita ko ang kanyang mga mata, mapula. Mapula hindi dahil sa galit, kundi sa gutom. Ngumiti siya at mahina, pero malinaw niyang sinabi, "Masarap ang mga bibi mo, Mundoy." Gusto kong sumigaw, tumakbo, magtago, pero para akong naipit sa hangin. Nanginginig ang katawan ko.
pero walang boses na lumalabas. Sa takot, sinimulan kong sambitin ang dasal na itinuro sa akin ng aking lola. Aba, Ginoong Maria, pauli-ulit, mahina. At sa huling linya ng dasal, biglang lumuwag ang paligid. Nakakilos ako. Tumakbo ako pabalik kay Elvira na naiwan sa kubo. Hindi ko na nilingon ang lalaki. Hindi ko na rin inalam kung saan siya napunta. Kinabukasan, isa sa mga alagang bibi namin ang nawala. Sa sumunod na gabi, 2 na. At pagkatapos ng 1 linggo, kalahati na ang wala. Akala ko nung una ay ligaw na aso ang may gawa. Pero wala kaming nakitang patay na katawan ni patak ng dugo. Wala ring bakas ng pagkasira ng kulungan. Parang bigla na lang silang naglaho. Nagsimula na ring managinip si Elvira. Lagi niyang sinasabi sa akin na may sumusulyap sa kanya mula sa bintana. Kahit gabi-gabi, sinasara namin ito. Minsan nagigising siya sa sigaw, pawisan, nanginginig. Siya yung lalaki, anya, nasa labas, nakangiti. Dinala ko siya sa Karemi, isang albularyo sa Taytay na kilala sa buong lalawigan. Sabi niya, may aswang sa lugar namin, hindi basta hayop. Tao na hindi na tao. Nilalang na kumakain ng laman at humihigop ng lakas. Tinuruan niya ako ng orasyon. Binigyan ng langis na may dinikdik na sambong, lagundi at insenso. Pinagawa niya ako ng krus na yari sa sanga ng santol at iniutos na isabit sa pintuan. Gabi-gabi, binabantayan ko si Elvira habang siya'y natutulog. Nilalagyan ko ng langis ang kanyang bato at noo. Pinaiinom ko siya ng binendisyo ng tubig. Sa unay wala pa ring pagbabago, pero matapos ang 3 linggo, unti-unti siyang bumalik sa dating sigla. Wala nang bangungot, wala nang kakaibang pakiramdam. Hindi ko na muling nakita ang lalaking iyon, pero hanggang ngayon, naroon pa rin ang batong itim kung saan ko siya unang nakita. Sa tuwing napapadaan ako roon, nilalagyan ko ng kandilang puti at iniwasan ng lumingon. Hindi ko sinasabi sa mga bagong lipat ang tungkol sa pangyayaring iyon. Para sa akin, sapat na ang alam ng matatandang taga rito. At alam naming lahat ang babala kapag may naamoy kang dugo sa gabi, lalo na sa gitna ng gubat. Umalis ka na agad. At kung may lalapit sa iyo at sabihing masarap ang mga bibi mo, huwag mo na siyang kausapin, baka huli na ang lahat.